Bawat tuldok na nakikita po ninyo sa larawang ito ay isang galaxy. Kuha po ito ng Hubble Space Telescope noong September 3, 2003 hanggang January 16, 2004. Sa loob po ng 4 na buwan, nag-focus po ang NASA sa isang maliit na rehiyon sa space sa constellation na Fornax. At kung ikukumpara po natin ang liit ng kanilang kinuhanan, kung ikukumpara po natin sa size ng buwan na nakikita po natin sa langit, ganito po kaliit yung kinuhanan po nila at pinagpokusan po nila. Ito pong red na square. Ganyan po kaliit. Yung kapag tumingala po tayo sa langit paggabi at saka tingin po tayo dun sa parang wala ng bituin, dun sa madilim na bahagi ng kalangitan, doon po nila finocus yung Hubble Space Telescope simula po noong September 3, 2003 hanggang January 16, 2004. So sa loob po ng mahigit 4 na buwan, ano po mga kapatid, finocus po nila doon at ito po yung natuklasan nila. So bawat nakikita po nating tuldok dyan ay isang galaxy. So dito po, sabi dito, ang natagpuan nila ay 10,000 galaxies. Dito lang mga kapatid, dito lang sa maliit na red spot o red na square na ito, ganyan lang kaliit yung finocus nila yung Hubble telescope dyan. At nakakita po sila ng 10,000 galaxies, mga kapatid. At sa ating universe, ilan ba yung bilang ng ating mga galaxies? Ayon po sa ating mga eksperto, mga scientists, nasa 100 billion to 200 billion galaxies na meron po tayo sa ating observable universe. Ang ibig pong sabihin, yun lamang naaabot ng ating mga telescope o yung naaabot lamang ng ating mga iba't ibang mga instrumento ng tao, ng mga scientists, mga astrologers. Ito lang yung nakikita nila. Pero hindi pa natin alam mga kapatid kung ano yung mga nakatagong mga o baka marami pang universe di natin alam o yung marami pang galaxies na hindi pa natin nadidiscover, no mga kapatid. At sa isang galaxy, kung titingnan po natin, no, kung lahat ng tuldok na ito ay isang galaxy, mga kapatid, pagka zinom po natin yan, mga galaxy po yan. At 10,000 daw po yung natagpuan nila dyan noong 2004. Ngayon mga kapatid, sa isang galaxy, gaano ba karami ang bituin sa isang galaxy lang, mga kapatid? Tingnan po natin. Yung pong pinakamalapit na galaxy sa atin ay yung Andromeda Galaxy at makikita po natin dito na meron siyang 1 trillion stars. Dito lang po sa isang galaxy na ito na Andromeda Galaxy. At ito po yung mababasa natin kung gaano daw po siya kalayo sa ating mundo. Ito yung nakalagay. 2,480,000 light years from the Earth, mga kapatid. No? Ganito siya kalayo sa atin. At yung haba nitong Andromeda Galaxy, mga kapatid, ito daw haba niya ay umaabot ng 200,000 light years. Ngayon, mga kapatid, ano ba yung light years? No? Kasi 200,000 light years daw itong haba niya mula dulo-dulo. Yung yung haba niya. Ano ba yung light years na sinasabi dito? 200,000 light years. Ang sabi po dito, light year. Light travels at a constant speed of 300,000 kilometers per second. So mga kapatid, na-imagine nyo po ba kung gaano kabilis yon? Yung gaano kabilis ang liwanag, yung speed o yung bilis ng liwanag. Sabi po dito, in 1 year, light travels 9.46 trillion kilometers, mga kapatid, no?
talagang napakabilis nito. At kung ikukumpara natin ito, ang sabi dito sa internet, light can travel around the Earth approximately 7.5 times in 1 second. So, imagine niyo po meron kayong napakatinding flashlight, napakaliwanag. Pag pinlash niyo po yun 1 second, at talagang kapag miness nyo yung yung bilis niya, para na rin kayong umikot ng 7.5 times sa mundo. Ganun siya kabilis yung liwanag, mga kapatid, no? At kung ikukumpara po naman natin sa bilis ng eroplano, kung daw tayo ay a plane traveling at 600 miles per hour would take 1 million years to travel 1 light year. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? So, 1 million years daw po para sa isang eroplano. Kung ikukumpara natin yung bilis ng isang eroplanong ito sa isang light year, mga kapatid. So, ang eroplanong ito ay aabutin ng 1 million year para lang maabot niya yung bilis ng 1 light year, mga kapatid. So, itong kalawakan natin, mga kapatid, ay napaka mahiwaga. At kung ikukumpara natin yung mundo natin, mga kapatid, ito daw yung Milky Way Galaxy sa kanilang visual illustration. Ito daw po yung Milky Way Galaxy. At kung titignan natin kung nasan tayo dito, kung ikukumpara natin yung size ng ating planeta, mga kapatid, ay nandito lang tayo para tayong alabok, para tayong alikabok, no? Napakaliit lang po ng ating planeta kung ikukumpara sa isang galaxy. At ayon po dito sa na-discover nila, isa lamang po itong maliit na bahagi ng kadiliman sa langit. Ano po, mga kapatid? At finokus po nila yung telescope doon sa akala natin ay wala ng mga bituin. Yung maliit na bahagi po na yun na akala ng tao ay wala ng bituin, doon po nakadiscover pa sila ng napakaraming, no, libo-libong mga galaxies, mga kapatid. At ngayon, nung 2021 lang po ay pinalitan na yung lumang telescope natin na Hubble telescope, pinalitan na po ng James Webb telescope noong 2021. At mas marami pa pong imahe sa ating kalawakan ang kanilang na-discover. Talagang napakaganda, mga kapatid. At ayon po sa Biblia, at ito daw po lahat ay nilikha ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin sa Colossus 1:16. Colossus Kapitulo 1, versikulo 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, ito pong niya ay si Kristo po ito. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus at para sa Kanya, para kay Jesus, mga kapatid. So, ito pong ating pag-aaral, mga kapatid, iniimbita ko po kayo na meron po tayong weekly 30-minute messages. Kada Sabado po, Tagalog language, Filipino language. Kada Sabado po, 7 p.m. Alas 7 po ng gabi. At meron din po tayong pag-aaral ng Huwebes, Kapampangan naman po, sa mga taga-Pampanga. Kapampangan, every Thursday, every Huwebes, 7 p.m. Sa mga German-speaking countries naman po, Friday, 12 noon at 6 a.m. po sa Europe. Meron din po tayong English bukas, Sunday, 9 a.m. naman po. At sa Amerika, siguro, hindi ko alam kung anong oras doon. Basta mas okay po sa kanila itong oras na ito, 9 a.m. sa oras po natin sa Pilipinas. English every Sunday. So mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga o ngayong gabi, nalilito na ako kung umaga o gabi, ang Diyos po natin ay totoo, mga kapatid, no? Patutunayan po natin sa Biblia at sa ating mga experience, sa ating mga buhay-buhay, ang Diyos po natin ay totoo. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin.
Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na inyong pinagkaloob sa amin upang pag-aaralan po ay inyong salita. Nawa po Panginoon ang banal na spirito ang siyang pumatnubay sa amin at kumabay at lahat nawa po ng aking sasabihin ay magmumula lamang po sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay ngayong gabi. Ako po ang inyong lingkod, Leonard Singke, at ako po ay tubong Guagua, Pampanga. Ako po ay Kapampangan. At nung bata po ako po pala ay Seventh-day Adventist. Nung bata po ako, wala po talaga akong 100%, hindi po ako naniniwala talaga sa Diyos, na meron talagang Diyos o ano. At noong pong ako ay nakapag-abroad, doon ko lang po nakilala yung Panginoon na talagang meron pala talagang Diyos, no, mga kapatid. I-share ko lang po sa inyo ang aking realization sa buhay, lalong-lalo na nung nagka-experience po ako. Nung nag-abroad po ako sa Thailand, nagkaroon po ako ng dalawang roommate. Ang pangalan po ng isa ay si Kuya Jason Malambiling at yung isa po ay si Kuya Redentor Habla. Ano po? Sa Phuket, Thailand po ito. At makalipas po ang 6 na taon nung nakapag-abroad na po ako sa ibang lugar naman, sa ibang bansa naman, sa Germany. Binalita na pagkalipas mo ng 6 na taon, nabalitaan ko po na namatay daw sa isang aksidente si Kuya Jason Malambiling. Tapos tinawagan ko po agad yung isa naming roommate, si Kuya Redentor Habla. Sabi ko, bro, nakakalungkot yung nangyari kay Kuya Jason, no? Namatay sa aksidente sa Bangkok. Ano daw, talagang agad daw nabawian ng buhay. Yung buhay talaga natin, bro, talaga hindi natin masasabi na malakas tayo ngayon o ano tayo, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, no? Bigla na lang tayo namamatay. O sabi naman ni Kuya Redentor, sabi naman niya, o nga bro, talagang nakakabigla yung nangyari kay Kuya Jason. Tapos alam niyo po ba mga kapatid, pagkalipas lang ng ilang buwan, nabalitaan ko naman po na namatay na si Kuya Redentor Habla, no, mga kapatid. Kami po ay 3 sa isang kwarto. At kinakabahan po ako, baka ako na yung susunod na mamatay. Dahil magkaka-roommate po kami, iniisip ko sa sarili ko, baka ako na yata yung susunod na mamamatay . Kasi una si Kuya Jason, tapos si Kuya Redentor, tapos ako na siguro. Ngayon naisip ko mga kapatid, ano kaya yung purpose ko dito sa mundo? Bakit yung mga roommate ko patay na? No? Pwede naman ako rin namatay na. Pero bakit ako buhay? No, mga kapatid, ito yung tanong ko sa akin sarili. Ano ba yung purpose ko dito sa mundo? Bakit binubuhay pa ako ng Panginoon o ng Diyos dito sa mundo? No, mga kapatid. Noong 2016 po, nagkaroon po ako ng nakapanood po ako ng isang video na hindi ko talaga malilimutan, na nagbago talaga ng buhay ko, mga kapatid. At ito po yung story ni Roger Morneau. Pwede nyo pong i-search sa YouTube yung kanyang pangalan, Roger Morneau. Kung pagleletra po natin, Roger Morneau. Napakaganda po ng kanyang story. So siya po ay isang devil worshipper sa Montreal, Canada na na-convert na Seventh-day Adventist sa Montreal, Canada po yan. So mula sa pagiging pagsamba sa mga demonyo o pagsamba sa mga masasamang espiritu, siya po ay naging Seventh-day Adventist. Siya po ay naging Sabadista, no, mga kapatid. So, nagkaroon po sila, o gumawa po sila ng movie o parang documentary film sa kanyang buhay. Pwede nyo pong mapanood to, libreng-libre sa YouTube, no? Charmed by Darkness. Story po yan ni Roger Morneau. Yan po ang nagpabago ng aking pananaw sa buhay, mga plano ko sa buhay, nag-iba-iba na.
no? Yung dating ganito yung gusto kong mangyari sa buhay ko, nag-iba na. Parang U-turn, mga kapatid, no? Yung dating wala akong pakialam sa Panginoon, pagkatapos noon, mga kapatid, talagang natakot po ako ng sobra kasi simula parang nagkaroon po ako ng konfirmasyon na totoo pala yung Diyos. So lahat pala ng pinag-aaralan ko simula nung bata ako, mga kapatid, sa simbahan na pumupunta ako sa Seventh-day Adventist Church, lahat pala ng pinag-aaralan namin sa Biblia ay totoo pala kasi totoong merong Diyos, mga kapatid. No, yung experience po ni Roger Morneau, siya po ay naimbitahan na sumali sa isang devil worshiping group o parang pinaka-elite na grupo na sumasamba sa mga espiritu ng masasamang espiritu. At nakakuha po siya ng kapangyarihan dito sa grupong ito na malalaman niya kung sino o kung anong kabayo ang mananalo sa karera, no, mga kapatid. So, bago pa yung karera, mga kapatid, binibigyan na siya ng panaginip ng mga masasamang espiritu para malaman niya kung anong kabayo yung mananalo kinabukasan. So, nagkaroon po siya ng napakaraming pera hanggang sa nakahalata na yung may-ari ng karera ng kabayo. Ang sabi po sa kanya, parang hindi ka naman talaga maalam sa mga kabayo. Bakit nalalaman mo kung sinong mananalo? Lagi ka na lang nananalo ah. Lagi ka na lang namin, pinagmamasdan ka namin, lagi ka na lang nananalo, walang palya. Ano bang meron sa'yo? Bakit ka lagi kinukuha mo yung mga pera namin eh. Ngayon sabi sa kanya, huwag ka nang babalik dito. Pagka bumalik ka pa dito, talagang papatayin ka namin. So simula nun, mga kapatid, natakot po si Roger Morneau. At nung matutulog na po siya, nagkaroon po siya ng maikling panalangin. Ang panalangin niya po, kung merong totoong Diyos sa langit, tulungan niyo po ako. Yun po yung panalangin niya. Napakaikli, no, mga kapatid. Pagkatapos po noon, kinabukasan, nakatagpo po siya ng Seventh-day Adventist na mag-asawa. At nag-Bible study po sila. Makalipas po ng 1 linggo, umayaw na po siya dun sa grupo niya, no, mga kapatid. At syempre, alam naman natin yung mga grupo na ganyan, walang lumalabas ng buhay dyan. Pagka nakaalam ka na ng mga impormasyon ng mga ganyan, mga kapatid, hindi ka pwedeng lumabas ng buhay dyan. Papatayin ka talaga dyan. Ang sabi po sa kanya, yung mga masasamang espiritu, pumunta sa apartment niya at nagsilutangan lahat ng mga gamit niya doon sa apartment, yung libro niya, yung lamesa, yung upuan, yung lampshade, yung mga picture sa dingding. Nagsilutangan po, no, mga kapatid. Tinatakot po talaga siya. Pero si Roger Morneau ay sanay na sa mga ganyang mga bagay. So hindi po siya natakot. Hanggang sa kinausap niya po yung espiritu na ano bang gusto mo? Bakit mo ko ginagambala? To, sabi nung espiritu, mga kapatid, anong ginagawa mo? Bakit ka nakikipag-Bible study sa mga Sabadista? Sabi nung espiritu, mga kapatid, no? Anong kalokohan ang ginagawa mo? Bakit sa lahat ng grupo sa buong mundo, sa mga Sabadista ka pa nag-Bible study? Hindi mo ba alam na yung ating master na si Lucifer o si Satanas ay yan ang grupo sa buong mundo, katangi-tanging grupo sa buong mundo, ang pinaka-kinakamuhian ni Satanas. So mga kapatid, nalaman po ni Roger Morneau na yun palang mga Seventh-day Adventist ang pinaka-kinakamuhian ni Satanas sa buong mundo, mga kapatid, dahil alam po natin ang tungkol sa Sabbath. Alam po natin ang tungkol sa state of the dead. Hindi po tayo maloloko pagdating sa immortality of the soul. Hindi po tayo maloloko kung Sunday ba ang tunay na Sabbath o Saturday. Alam po natin yan, mga kapatid. Kaya naman, hindi tayo maloloko ni Satanas dahil ang doktrina natin ay ito lang ang tanging may liwanag sa lahat ng denominasyon dito sa mundo, mga kapatid. Ayon po yan kay Roger Morneau. Panoorin niyo po yung kanyang story. So, mga kapatid, hanggang sa sabi nung espiritu, di ka na babalik sa amin. Hindi mo ba nakakalimutan mo na ba na yung plano namin sa'yo, papayamanin ka, bibigyan ka namin ng kasikatan, lahat ng buhay mo maganda. Ayaw mo na ba nun? Sabi nung espiritu. Ang sabi naman ni Roger Morneau, kung dati, tatanggapin ko pa yan. Pero ngayon, alam ko na yung tunay na buhay.
Kung ako'y magtatapat sa Panginoon, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan at lahat ng pera, kayamanan, gold, ginto, silver, lahat yung tatapakan ko sa langit, ginto. Paano mo ikukumpara yun? Plus, magkakaroon ako ng walang hanggang buhay, no? Sabi niyo doon sa Espiritu. Paano mo ngayon ikukumpara yon doon sa ino-offer mo sa akin? Kung mabuhay man ako ng 100 taon, magkaroon ako ng kayamanan dito, mamamatay din ako. Paano mo ikukumpara yung ino-offer ng Panginoon sa Biblia? Ngayon, namangha yung Espiritu, mga kapatid. Nagalit. Nagalit yung masamang Espiritu. Sabi niya sa kanya, simula ngayon, bibigyan ka namin ng lahat ng kahirapan dito sa mundo, yung buhay mo dito sa mundo, puro kahirapan. At ang sabi naman ni Roger Moore, no, in the name of Jesus, umalis ka dito. So umalis po yung masamang espiritu, no, mga kapatid. Yung pong experience ni Roger Moore na ito, mapapanood nyo po yan, 3 hours interview. Bago po siya mamatay, in-expose niya po lahat yan. Ito pong story ni Roger Moore, no, ay nagpabago talaga ng buhay ko, na talagang nag-confirm na lahat pala ng pinag-aaralan ko simula bata ako sa Seventh-day Adventist Church, sa Biblia, totoo pala, mga kapatid. May totoong Diyos po talaga tayong buhay at naririnig lahat ng ating dalangin, mga kapatid. Kaya naman, simula nun, mga kapatid, nag-umpisa po ako mag-Bible study kahit hindi ako marunong mag-Bible study. Hindi mo na ako nagbabasa ng Bible, mga kapatid, no? Kahit hindi ako marunong mag-Bible study, nag-umpisa po ako, sinimulan ko po sa boss ko. Bible study ko po yung boss ko, yung mga katrabaho ko. Hanggang sa natuto ako magsalita, magbigay ng Bible study. Tapos, ang ginawa ko pa mga kapatid, lahat ng churches pinuntahan ko. No? Lahat ng churches pinuntahan ko, mapa-Muslim man yan, o yung mga denominasyon, Mormons, Jehovah's Witnesses, no? Catholics, born again, Baptist, lahat pinuntahan ko, mga kapatid. Yung pinakamataas ng sa Muslim, yung sinasabi nilang imam, yung mga mataas sa Mormon, nakausap ko po. At talagang lumago po yung aking pag-aaral sa Biblia, no, mga kapatid. At isi-share ko lang po sa inyo yung experience ko kapag sumasakay po ako ng eroplano. So, na-realize ko po, mga kapatid, by the way, pagka sumasakay po akong eroplano, lagi po akong nasa tabi ng bintana. Kasi gusto ko pong makita yung view sa ilalim. Lagi kong tinitignan pagka magte-take off na at talagang nakatignan ako sa ilalim, binibidyo ko. Tapos, mga kapatid, realization, ganito. Sabi ko, paliit ng paliit itong mga bahay na ito. Tapos yung mga tao, mga sasakyan, parang mga laruan na lang. Tapos nakita ko yung mga tao, mga kapatid, parang mga langgam na napakarami nila pero napakaliit. Parang mga langgam. Sabi ko sa isip ko, kung mamatay kaya ang isang tao na ito, no? Kung mamatay kaya ang isang tao na ito, may pakialam pa kaya yung mundo sa kanya? May pakialam pa kaya yung mga tao, mga ibang tao sa buong mundo sa kanya? Sabi ko, siguro maaalala itong taong namatay na ito, mga 1 buwan, 4 na buwan, 1 taon, siguro. Pero pagkatapos nun, wala na. Kasi patay na mga kapatid. Pagkatapos nun, na siguro pupuntahan na lang siya sa sementeryo, November 1, mga kapatid. Pag ang tao namatay na, mga kapatid, wala na. So, napakarami ng tao ngayon sa buong mundo, mga kapatid. Napakarami natin ngayon, 8 billion po tayo ngayon. Pag isa namatay dyan, actually wala nang pakialam yung iba. Mga kapatid, wala nang pakialam sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, pag-isipan nating maayos, ano ba ang purpose natin dito sa mundo? Bakit tayo buhay? Ano ba yung kailangan nating gawin, mga kapatid, no? Ang buhay po natin dito sa mundo ay parang itong ilustrasyon na ito, na may mahabang lubid, no, mga kapatid, na walang hanggan. Imagine niyo may lubid na walang putol, walang hanggan, magpakailanman. Tapos dito sa lubid na walang hanggan na ito, mga kapatid, merong isang portion dito, maliit na portion, ito yung red na portion dyan. Yan po ang sumisimbolo sa ating buhay dito sa mundo, mga kapatid. Ngayon, nababaliw yung mga tao dyan sa buhay na yan. Sa maikling buhay na yan, di niya alam kung anong gagawin niya. Magtatrabaho hanggang sa
mapagod siya, hanggang enjoy niya pagka nag-retire na siya, pagka matanda na siya. Talagang hindi niya alam ang gagawin niya, mga kapatid. No? Tayong mga tao, hindi natin alam kung anong gagawin natin dito sa mundo, na babaliw na tayo. Hindi natin alam kung anong bibili natin, kung paano tayo pupunta sa iba't ibang lugar para mag-enjoy, no, mga kapatid. Pero ano ba talaga yung purpose ng buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, no? Kasi kailangan natin malaman, mga kapatid, no? Kasi yung buhay na naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Ang sabi ng Biblia, meron tayong buhay na walang hanggan na naghihintay sa lahat ng nagmamahal sa ating Panginoon, no, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia dito sa unang Korinto kapitulo 2 versikulo 9, ang sabi po dito, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So mga kapatid, yun palang magiging buhay natin, no, mga kapatid, dito sa walang hanggang buhay na ito na naghihintay sa atin, ay mga reward ng Panginoon, no, naghihintay sa atin. Ang sabi sa Bible, mansions, no, mga ginintuang mga mansyon, yung lalakaran natin ay ginto, lahat ay magaganda, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, wala pa daw nakakaisip, nakakakita, nakakarinig sa mga rewards ng Panginoon na ito sa lahat ng mga maliligtas, mga kapatid, sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon. Kasi sikreto ito, mga kapatid. Alam niyo po ba yung movie na Avatar, no, mga kapatid, kapag ito yung nakita niyo sa internet, nakaisip po yung tao ng mga ganitong napakagandang mga bagay, no? Parang bagong mundo siya. Yung mga isla ay nagsisilutangan, yung makikita natin, yung mga bulaklak kapag gabi ay nagiilawan, yung mga halaman umiilaw pag gabi, at iba't ibang mga bagong mga nilalang, no, mga kapatid, naisip po ng tao yan. Yung ganyang kagandang mga bagay, no, naisip ng tao. Napakagandang lugar, no, mga kapatid. Pwede ka pang sumakay sa isang parang dragon o ibon na ito at talagang lumipad ka, no, kasama itong dragon na ito. At kung naisip ng tao ang mga bagay na ito, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, wala pang sinabi ang mga yan. Kasi wala pang nakakaisip sa mga inihandang bagay ng Panginoon sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. So kung naisip na po ng tao itong mga ganitong bagay, wala pa pong sinabi yan sa lahat ng inihanda ng Panginoon. Kung akala natin pag may kotse na tayo ay tapos na yung buhay, naabot ko na lahat. Hindi pa po, mga kapatid, no? Kung akala natin pagka nakasakay tayong eroplano, pagka nagkaroon tayo ng sariling eroplano, ay eto na yung buhay. Yung mga mayayaman nga, mga kapatid, no? Ang dami na nilang pera, nagpapayaman pa kasi hindi sila kontento, mga kapatid, no? Yung mga mayayaman, kahit bilyonaryo na, nagpapayaman pa kasi wala silang kontento, mga kapatid, no? Ito, kung akala natin pagka magkaroon tayo ng magandang bahay ay napakaganda na ng buhay natin, wala ng problema, nagkakamali po kayo, mga kapatid. Kahit tayo pa ang pinakamayaman sa buong mundo, meron po tayong problema, magkakaroon po tayo ng sakit at mamamatay po tayo dito sa mundong ito, mga kapatid. Kahit ano pang isipin nyo, no, mga kapatid, mag-isip po kayo ng pinakamagandang bagay na pwedeng gawin o puntahan dito sa mundo. Ang sabi po ng Biblia, wala pang sinabi yung mga bagay na yan, mga kapatid. No? Ang sabi po ng Bible, wala pang nakakakita, wala pang nakakarinig, wala pang nakakaisip na tao sa lahat ng mga bagay na hinanda ng ating Panginoon sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Sabi po dito sa 1 John o unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So mga kapatid, ngayong gabi po, nananawagan po ang ating Panginoong Hesus na magbalik loob po tayo sa Kanya. Kung ano man po ang ating nagawang kasalanan kahapon, sa mga nakaraang araw, kung ano man po ang ating mga naging pagkakamali, kung ano man po ang ating mga nasabing masakit sa ating mga kapatid,
Kung ano man po ang aking nasabi sa lahat ng taong nanonood, no mga kapatid, patawarin niyo po ako, magpatawaran po tayo dahil nananawagan po ang ating Panginoon ngayon na magbalik loob po tayo sa Kanya. Dahil meron pong naghihintay na buhay na walang hanggan sa atin na hindi natin abot maisip mga kapatid kung gaano kaganda itong buhay na ito. Dahil ang alam lang po natin ay itong buhay na ito na naghihintay sa atin o yung eternal life na naghihintay sa atin sa langit ay walang hanggang kasiyahan kasama ang ating Panginoong Hesus mga kapatid. Kaya naman nananawagan ng ating Panginoon na tanggapin natin siya, magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin si Kristo at magbagong buhay mga kapatid. Ang sabi po ni Kristo sa 1, Kapitulo 14, versikulo 15, kung iniibig nyo ako, ang sabi po ni Kristo, kung iniibig nyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga kautusan. So mga kapatid, kung tunay nating iniibig ang ating Panginoong Hesus, tutuparin po natin ang kanyang mga kautusan. At ang sabi po dito sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So mga kapatid, no? Hindi pala akala natin kapag nagsisimba tayo, no? Akala natin pagka kumakanta tayo sa harap, akala natin pagka nananalangin tayo ay yun na yung pinakapagsamba natin, no mga kapatid. Pagka nag-aawitan na, akala natin yun yung pagsamba natin talaga sa Panginoon. Pagamat yun talaga ay isa sa pagsamba sa Panginoon, pero ang pinakakalugod-lugod daw na pagsamba sa ating Panginoon ay yung ibigay natin yung ating mga sarili para sa paglilingkod sa Panginoon mga kapatid. No? Kapag isinurrender natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon dahil hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Huwag po nating sabihin na tayo ay bata pa, wala pang sakit, malakas pa tayo. Huwag po natin sabihin mga kapatid, hindi natin alam. Baka mamaya magka-aksidente tayo, magkaroon tayong sakit na malubha, bigla tayong mamatay. Hindi po natin alam mga kapatid. Yung aksidente po sa kalsada, sa highway, hindi natin alam kung anong mangyayari mga kapatid. Minsan may mga tao nasa loob lang ng bahay, nagkaka-brain aneurysm, bulagta na lang, no? Patay na. Di ko alam mga kapatid. Maraming bagay dito sa mundo na hindi natin maipaliwanag. Bigla na lang namamatay yung mga tao. So mga kapatid, lalo na ngayon may paparating na naman pandemic. So hindi po natin alam kung kailan, hanggang kailan yung ating buhay. Kaya naman mga kapatid, isurrender natin po ngayon ang ating mga buhay kay Kristo dahil kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at talagang titigilan lahat ng ating mga masasamang gawain, tayo po ay ligtas mga kapatid. Pag tayo ay nasa Panginoon, tayo po ay ligtas. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, sa susunod na Sabado, 7 p.m. mga kapatid, magsama-sama po tayong ulit. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa mensahe na inyo pong binigay sa lahat ng nanonood, pati na rin sa aming lahat dito sa studio. Maraming salamat po Panginoon sa buhay na walang hanggan na inyong pangako para sa lahat ng mga susunod sa inyong mga kautusan, sa lahat ng mga nagmamahal po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mahalin po kayo ng tunay sa pamamagitan ng pagsunod po sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Pinabati ko po ang lahat ng nanonood dito po sa Church ng Abukay, Seventh-day Adventist Church. Lahat po ng nanonood sa Ebus SDA Church, maraming salamat po. Pinabati ko po lahat ng nag-comment. Ang akin pong tita, Elizabeth Dizon Tiktsay. Magandang gabi po sa inyong lahat yan sa San Vicente, Guagua, Pampanga. Mga Adventist dyan, maraming salamat po sa panonood. At si Brother Alan Jesha Baluyot, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Bible Study. Sister Enrita Nacario Esquita Jornal, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
At sa susunod pong Sabado, 7 p.m. ulit, Tagalog language. At bukas naman po, Sunday, 9 a.m. English naman po tayo. So maraming salamat po. Hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.